Annyeonghaseyo at magandang araw CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong! Happy Missions Month po! Maraming salamat sa inyong mensahe. Handa na po ba kayo? Opo. Okay. Para po sa ating unang katanungan, paano ko po malalaman ang purpose o layunin ng Diyos sa buhay ko habang ako ay nasa gitna ng pagsubok? Ayan. Ang unang layunin ng Diyos sa buhay mo ay maayos ang iyong kalalagayan. Kasi nga sabi ng Panginoon, naparito ko para bigyan ka ng buhay na may kasaganaan nito. So yun ang isang naisa sa'yo. So you enjoy and come to know the Lord. Kasi kung hindi mo siya nakilala, hindi mo maintindihan ang gusto niyang gawin para sa'yo. Ngayon, kung tinatanong mo naman ano yung pinagagawa niya sa'yo, simple lang. Una, sumunod ka sa Kanya. Alamin mo yung Kanyang kagustuhan mula sa Kanyang salita. At may mga general na kalooban ng Diyos na dapat doon ka magsimulang sumunod. So yung specific, unti-unti niya ipapakita sa iyo yun habang lumalakad ka sa Espiritu Santo. So, dapat po magbasa ng Bible. So, para naman po sa ating ikalawang tanong, paano ko maibabahagi sa praktikal na paraan sa ibang tao na may magandang plano pa rin ang Panginoon kahit na sila'y kasalukuyang may pinagdadaanan? Una-una, pakita mo na, ang Diyos totoo. Yung pinagdadaanan mo, you can ask, you can pray for them, you can show them. Bakit hindi natin pag-pray pinagdadaanan mo? That God will give you wisdom. Kaya sabi ng James, sabi niya, consider it all joy, my brothers, if you are going through some trials, no? A testing of your faith because it produces endurance. Now, kung dumating sa punto na hindi mo alam gagawin mo, sabi niya, ask God for wisdom and He will give it to you generously without finding fault. So doon pa lang, makikita nila, totoo si Jesus, totoo yung Diyos na sumasagot sa panalangin. Then from there, God will also teach him or teach that person yung ano yung mga steps na gagawin niya para siya po ay lalong makilala niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay, sa tuwing sinusubukan kong sundin ang kagustuhan ng Diyos, bakit tila mas dumarami pa ang mga problema at pagsubok na dumadating? Ano ba ang dapat kong gawin? Si Satan will do everything para pigilan kang gawin yung gusto ng Diyos. Kaya dahil ito'y gawain ng Diyos, then trust that God will give you the power to overcome. Kasi no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. And the temptation itself will give you a way out in order for you to endure it. Kaya doon ka tumingin sa Diyos, bibigyan ka niya ng tagumpay doon. Kaya tuloy mo yung pinagagawa niya. Huwag mong hayaan yung kagustuhan ng demonyo ang maghari sa iyo, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Maraming salamat po. At para naman po sa ating huling katanungan, uso ang media katulad ng mga pelikula at kanta sa pagbabahagi ng iba't ibang kultura. Paano natin matutulad o magagamit ito sa pagbabahagi ng gospel sa pamamaraan na malikhain katulad ng uso? Ay nako, ang Diyos ay punong-puno ng mga art na talagang malikhain. Kaya nga ang Diyos malikhain eh. So maging bukas tayo sa mga papagawa ng Diyos as long as we know the scripture, we know the gospel, ito ay pwede mo i-present sa iba't ibang kaparaanan. And you would be surprised, sa kasaysayan, yun ang ginawa ng Diyos. Alam mo ba na ang basketball ay dahil lang sa kagustuhan ni Naismith na makaabot sa mga kabataan? Kaya na-invento niya yon. Alam mo ba na ang scouting ay nagsimula kay Baden-Powell sa kagustuhan niyang turuan ng mga kabataan tungkol sa katapatan dahil sa Panginoong Hesus? Lahat ng yan nagsimula sa ganoon. Maging ang Red Cross, lahat yan. Ibig sabihin, you can be as open as possible nang sa gayon mapadala mo yung mensahe ng Diyos sa mga tao. Ito ay maaring sa awitin, maaring sa pelikula o sa anumang paraan, basta maliwanag yung mensahe. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy Missions Month! God bless!